Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay makikita sa mga awit, Kabanata 90, talata 1 hanggang 4. Ang Diyos at ang tao. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan, buhat pa ng simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nilikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikay walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong inuutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang banal na mga salita. God bless. Isang mapayapang gabi po sa ating lahat. Ang aking po ibabahagi ngayong gabi ay mula po sa Aklat ng Mga Awit, Kabanata 9 sa talata 5 hanggang 7. Ito po ang naksaad. Mga tao'y pumapanaw na parang mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupo, sa simbuyo ng galit mo'y dubos kaming natatakot. Ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Lagi po nating ibigay ang pinakamataas na papuri at pasasalamat sa ating Ama Lumikha. Amen. Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang akin pong babasahin ngayon ay mula sa libro ng Salmo chapter 90 verses 8 to 11. Nakikita niyo ang aming mga kasalanan, kahit ang mga kasalanang lihim naming ginawa ay inyong nalalaman. Totoong sa galit niyo kami ay namamatay. Matatapos ang aming buhay sa isang buntong hininga lamang. Ang buhay namin ay hanggang 70 taon lang, o kung malakas pa ay aabot ng 80 taon naman. Ngunit kahit ang aming pinakamagandang mga taon ay puno ng paghihirap at kaguluhan. Talagang hindi magtatagal ang buhay namin, at kami ay mawawala. Walang lubos na nakakaunawa ng inyong matinding galit. Matindi nga kayong magalit, kaya nararapat kayong katakutan. Amen. God bless po. Hello po, ang aking Bible verse for today is from the book of Psalms, chapter 90, verses 12 to 14. Dahil itong buhay na may maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Yahweh, ang ganitong kalagayan? Parang awa mo na, mga lingkod mo'y iyong tulungan. Kung umagay, ipadama iyong wagas na pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Amen. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. So muli po, purihin po muli ang Panginoon, no? Sa pagkakataon na ibinigay po muli sa atin na tayo po ay makapagpatuloy sa devotion po nating ginagawa, ang ating pong daily devotion. So sabi po dito sa Psalms chapter 90 verse 15 to 17, pasahin mo kami ayon sa mga araw na iyong ipinagpakasakit sa amin at sa mga taong kami nakakita ng kasamaan. Mahayag nawa ang iyong gawa sa iyong mga lingkod at ang iyong mga kaluwalhatian sa kanilang anak. At sumaete nawa ang kagandahan loob ng Panginoon namin Diyos at itatag mo ang gawa ng aming mga kamay sa amin, o itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. So dito, no, tinuturuan po tayo dito sa Psalms chapter 90, no, ng sumulat na ipanalangin po natin na ano man yung sitwasyon o mga bagay na hindi magaganda na nangyayari po sa atin ay ipanalangin po natin ito na palitan, no, ng kagalakan. Dito ay pinapakita lang na dapat po talagang huwag po tayong manatili sa nakaraan na sakit, no, nakaraan nating buhay. Ipanalangin po natin na sa Diyos, no, na tayo ay bigyan ng restoration sa mga nakaraang mga panahon na nasayang sa ating buhay. At higit sa lahat yung joy, no, na walang kapantay, na higit pa sa pinagdaraanan natin. So dito makikita po natin na talagang ang Panginoon yung pwedeng magkaloob sa iyo ng joy na sa anong sitwasyon at kalagayan mo, pwedeng magkaroon ng joy sa iyong buhay. So sa iyong panalangin po, banggitin po natin yung kumbaga alalahanin natin at ipagpasalamat natin sa Panginoon
kung ano tayo dati, no? Sapagkat ang Panginoon lagi ay may ginagawang magandang bagay para po sa atin. So, makita din po natin dyan, no? Yung ating buhay, dapat hindi lang ito namumuhay ayon dun sa routine, no? Yung nakasanayan po natin. Kailangan talagang andun po talaga dapat na ginagawa natin yung mga mahalagang bagay, lalong higit dun sa mga spiritual na buhay. So, kailangan po natin maglaan ng oras para sa panalangin, sa salita ng Diyos, upang makita po natin yung kanyang pagkilos. So, dapat din po tayo mag-iwan, no, ng kaluwalhatian sa Panginoon, sapagkat yung ibinigay niya po sa atin na buhay, sadya po itong napakalaga. So, turuan po natin yung ating pamilya, yung anak, no, mag-disciple po tayo para sa pamagitan po nung kumbaga sa pamagitan po nito, makasunod po tayo do sa mandate ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, pag kinakausap natin yung Panginoon, hindi lang puro pabor yung ating hilingin. Dapat nandun din po yung kumbaga nasa anumang sitwasyon at kalagayan na manangyari sa ating buhay, matutunan po natin ipagpasalamat ito sa Panginoon. So, muli po, purihin ang Panginoon na yung tunay po na tagumpay, no? Talagang huwag po natin palaging tingnan na ito ay nakuha lang po natin. Ito po ay galing ang lahat ng ito sa Panginoon. So, purihin po muli ang Panginoon. God bless everyone.